So, mga kababayan, usap-usapan po kasi ngayon, no? According kay Erwin Tulfo, na bakit hindi pwedeng magkaroon ng panibagong kudita kung 11 ang minority at 12 na lang, 12 na lang ang majority. Kasi una, mga kababayan, naging 13 po sila dahil pinapapasok si Bato. Ngunit mga kababayan, no? Ngunit mga kababayan, paano ngayon nung wala na si Bato? Yeah? So, di ba mga kababayan? So, 12 plus 11 equals 22. Hindi, 23. So, ngayon mga kababayan, may possibility pa dyan mga kababayan na isa dyan ay lilipat. Ito, mga kababayan. Pakinggan natin si Erwin Tulfo. Pero sa proud siya na may Ito, masyadong araw pong dikit yung 12-11 na bilangan po ng mayorya at minorya doon sa may Senado para tuloy mawala yung usapin ng kudeta o pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon pa po kay Senator Erwin Tulfo, tapos na ang boxing, oras na may isa lang mula sa majority bloc ang lumipat sa kanila sa minorya. Pero sa ngayon daw, wala pa nagpapahiwatig na gusto mag-over na bakod. Eh di ba yun nga yung subject natin sa SKL kagabi? Merong paraan para maiba yan. At hindi yan tapos sa may tatawid, kundi may mawawala. Ayun, kung makakasuhan o hindi. Sinabi naman po sa ating programa kagabi ni Senadora Risa Ontiveros na proud siya na may proven at potential na mamuno ang pangalang kumakalat na posibleng maging susunod na Senate President. Samantala ay relieved daw itong si Senador Ping Lacson pagkatapos niyang i-relieve o maalis siya at palitan ni Senadora Pia Cayetano bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Actually, ang angulo doon sa interview kay Erwin, Senator Erwin, ay yung fact na hindi pa humuhupa yung kudeta. Yes! Kasi parang may sinasabi sila na, of course, ngayon wala sa Senador Bato. So, hindi 13-11, 12-11 ang mangyayari. So, isa lang yung mawawala doon sa 12 na yon at malipat doon sa minority. Pwedeng-pwede na talagang mabago yung liderato ng Senate. So, kaya yan po yung binabantayan natin. Yes. At saka kung ano yung magiging dahilan ng pagbabagong yon. Yes. Yan po ba ay, kasi I'm sure may mga pag-uusap na nangyayari ngayon. Hindi natatapos yung mga pag-uusap na yan. Kasi parang ang diplomatic ng sagot ni Senadora Risa sa ating kagabi. It's always diplomatic paano kung merong isang gustong tumawid pero merong kaso tungkol sa flood control. Kasi may mga purists. So yung mga, kung meron, kasi sinasabi, base doon sa mga sources doon sa loob ng minorya, sinasabi nila na talagang merong mga purists doon na no, kung meron kang kaso, lalo na kung ang gagamitin mong pang-trade, yan, hindi. Pero kahapon sinabi nila, parang pag-uusapan namin. So ganun siya. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. So ang malinaw, makulit man kami, lagi namin ginagamit dito na parang may kudeta pa rin, dahil meron pa rin. Meron pa rin, It's hindi an pa rin ongoing. natatapos talaga eh. Ako, abangan. So pagka may nakasuhan, tingnan natin. Tingnan natin. Ayan, narinig nyo mga kababayan. So ganito po kasi yan, mga kababayan. Ganito po kasi ang mangyari dyan. Una, kung napansin ninyo sa majority ngayon na kay Alan Cayetano, halos po kadalasan sa mga senador na nasa majority or sa Duterte block na tinatawag, puro lahat yan may kaso. Puro lahat dyan may kaso. Una, si Marcoleta may issue yan sa Comelec. Si Jinggoy, si Bongo, si Joel, si Cheese, may mga kaso yan. Si Bato, may kaso yan. Si Robin, kakasuhan pa lang. Sabi ko sa inyo mga kabayan, si Amy may issue din. Si Lauren may issue din. Si Pia, wala. Si Alan, wala. Yung 2 bilyar, meron. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, duda ko dito, kung meron mang babaliktad, mga kababayan, 2 bilyar. Ito in my own point of view,
2 bilyar yan. Bakit? Sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, ganito yan. Hindi kasi pwedeng sabihin dito eh. Andiyan pa si Bongo, isa riyan si Bongo. No? Hindi ko kasi pwedeng sabihin dito mga kababayan, pero nandito na tayo, sabihin ko na. Alam niyo mga kababayan, itong 2 bilyar, meron yan silang partidong NP. No? New People's Coalition ba? NP or MP? NP. Ngayon mga kababayan, itong partidong NP na to, maraming kasali dyan. Bukod sa kasali sila sa NP, may mga ibang kasali din sa ibang partido. Mga kaibigan, mga panyero, mga kamag-anak. Ayan, kakilala. Ito kasi mga kababayan, no? Ito kasi ang problema dyan. Kasi sa ngayon, kung sakali man, 11-12 11-12, kung ilabas mga kababayan, kung ilabas ang warrant ni Bongo, wala na si Bato, nagtago na. Alam natin na may warrant pa si Bongo. Alam natin na nandyan si Jinggoy, si Joel, at si Chis Escudero. Lahat yan may mga kasong paparating yan. Ito si Jinggoy, maniwala kayo sa akin mga kababayan, isa din to si Jinggoy na babaliktad. Isa yan si Jinggoy na babaliktad. Bakit mga kababayan? Si Jinggoy po ngayon ay may nakakabinbin na kaso. Ngayon, kung aalis siya sa grupo na yan, may possibility yan, mga kababayan. Ayaw kong sabihin kasi bandang huli dito si BBM na naman ang mapapasama eh. 'Di ba? Bandang huli diyan si BBM na naman ang mapapasama. Kasi itong partido-partido kasi ang nakakasira diyan mga kababayan eh. Ito yung partido ang nakakasira. Bakit? Yung iba ang sabi, kaya si Mark Villar, si Camel naligtas kasi NP si BBM, NP yung dalawa. Kay Manny Villar kasi yung NP eh. Yung NP na yan, kay ano yan? Kay Manny Villar yan. Si BBM, miyembro dyan. Si Mark Villar, syempre anak yan. Si Camel Villar, anak yan. Kaya, parang naabsuelto. Si BBM na naman napasama. Ngayon mga kababayan, yung NPC, yun po yung tinatawag na Nationalist People Coalition. Magkaiba yan sa NP ni Manny Villar. Hindi ko alam kung ang NP ni Tito Sen at NP ni Manny Villar ay iisa. Tanong ko lang mga kababayan, yung NP ba ni Manny Villar at NP ni Tito Sen ay iisa? Tanong ko lang. Mga kababayan, magkapareho ba yung Nationalist People's Coalition at yung NP ni Manny Villar? Mga kababayan, kasi sa pagkakaalam ko talaga mga kababayan, different. So magkaiba sila. Sa pagkakaalam ko mga kababayan, dito sa 12-11 na to, may isa talagang dyan. May isa talagang aalis dyan mga kababayan. Bakit? Si Jinggoy kasi nasa kagipitan eh. Di ba 12 at saka 11? So, 23. 12-11, di ba 23? Ngayon mga kababayan, merong isang aalis dyan sa grupo ni Alan Cayetano. Talo talaga si Cayetano. At saka ito yan mga kababayan. No? Sa ngayon kasi, maraming senador ang nadidismaya kay Alan Cayetano. Bakit? At yung inasta ni Pia na hindi siya kinukumusta. Diba? Doon pa lang sasabihin, paano ka nga kumustahin kung nakita ka naman sa live? Paano ka kumustahin kung nakikita naman kayo masayang kumakain? Diba? Duda ko dito mga kababayan, no? Sa grupo nila, pag ito si Lito Lapid ba kay
kay Tito Sen ba bumuto? Mga kababayan, si Lito Lapid ba kay Tito Sen bumuto o kay Tano? Tanong ko lang. Mga kababayan, paki-comment dyan. Si Lito Lapid ba kay Tito Sen bumuto o kay Cayetano? Kay Tito Sen. So, ngayon, mga kababayan, basta duda ko talaga dyan, si Bongo wala pa yan kasi wala naman masyadong wala naman masyadong pa kay Bongo. So, etong si Jinggoy, si Joel, si Chis Escudero, ito talaga may kaso yung tatlo na yan eh. 'Di ba? Sa bagay, kung may mga kaso nga naman sila, syempre doon sila kakampi sa may mga kaso din para magtulungan silang lahat. Pero sa totoo lang mga kababayan, once na maaresto yan si Bato, either Huwebes ngayon, di ba? Baka bukas. Di ba? Baka bukas. Baka bukas. Hindi natin alam. Matatakot na yung mga yan. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito, pakinggan natin itong si Lito Banayo, pakinggan natin, yung reaction niya na hindi na matitibag ang Senate majority, sulit pa rin sa gitna ng banta ng kudita. Pakinggan natin. Hindi na raw matitibag ang samahan ng mayorya sa Senado. Dumaan na raw kasi sila sa matinding pagsubok para protektahan sina VP Sara at Senate President Alan Peter Cayetano. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Mahihirapan na ang Senate minority na makakumbinsi ng senador sa majority na sumali sa kanila para palitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ang paniwala ni political strategist Lito Banayo. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Banayo na naging solid na ang samahan ng majority matapos ang mga pagsubok na pinagdaanan ng grupo. If you're going to change leadership again, you have a 12 versus 11. No, so wala pa rin. 12 is one higher than 11 because you need 13 votes, no. Nag-hard din na yun kasi they went through the crucible of so much shall we say demolition from so many quarters, both traditional media, social media, and the so-called political analysts. In the case of Lauren and Alan, even their alumni, school alumni. So, syempre, laging sama-sama na tayo, panindigan na natin ito. Malabo na rin, Anya, na makakuha ng 16 votes para makonvict si VP Sara sa kanyang impeachment trial. Giit naman ni Banayo, dapat consistent si PBBM sa kanyang paninindigan sa mga arrest warrant ng ICC. Two things, no. One, there was a warrant of arrest. They did not have a warrant of arrest, no. And two, obviously, the DILG secretary was shielding the president from blame. Because if you remember, in the first situation in March 14 ba yun, or 12 of 2025? Last year. Yeah, last year when they brought former President Duterte to the ICC, the president kept maintaining that they will not honor an ICC warrant of arrest. But he said that they were honoring what they called the red notice from the Interpol, which turned out to be a diffusion notice, no? On the run muli si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa ICC arrest warrant laban sa kanya. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Kaya nga mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo, ganito yan ganito yan. Halimbawa, 13 sila, di ba? 13, kasali si Bato. Paano kung maaresto si Bato, 12 na lang sila? Paano kung makasuhan si Jinggoy? 11 na lang sila. O di, tie sila. Paano kung isusunod pa si Bongo? 10 na lang sila. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, pabawas ng pabawas yan Alam nyo, si Jinggoy ngayon, mga kababayan, niluluto na yan.
Diba? 12 sila, nabawasan kay Bato, nagtago na si Bato. Hindi naman po pwedeng pupunta pa si Bato dyan, tas pipirma. Babalik pa kaya yung hayop na yun? Di na. Si Jinggoy ngayon mga kababayan, sinasalang na yan. Pag kumulo yan, naalala nyo si Bong Revilla, kusa na nga lang sumuko eh. Diba? Pag dinampot si Jinggoy, 11 na lang sila. Diba? So may possibility dyan, Bulaga. Magiging 11 na lang sila dyan. Ngayon, sa 11 na yan, either may aalis dyan si Lorin Ligarda. Kasi alam ko mga kababayan, yan si Lorin Ligarda, sa totoo lang, doon talaga kay Tito Sen yan. Siguro nga, mga wala na, sirang-sira na yung pangalan ni Lorin eh. Kung saan siya ligtas, doon siya sumasakay. Kaya nga mga kababayan, isa na tinanggal siya doon sa picture niya, doon sa empowered women eh. Ang daming bumabati ko sa kanya, mga kababayan, dahil dyan. Siyempre, napagtanto-tanto na ni Lorin Ligarda yan. Pag dinampot si Jinggoy, mga kababayan, 12, 11 na lang yan sila. Si Lorin, alam ko si Lorin talaga, mga kababayan. Babalik yan. Niwala kayo sa akin. Kasi bakit? Hanggat si Lorin Ligarda dumidikit dyan, mga kababayan, masisira siya. Pero pag bumalik siya dyan, kila Tito Sen, malilinis pangalan niya. Kasi isa lang naman ang sabihin niya dyan. Nandun man ako nung nakaraan, nakita ninyo. At least paninindigan ko na dito talaga ako. Kaya simple lang yan mga kababayan. Sabihin, nagkakamali lang. Dito na. Pinagsisihan ko ng lahat. Ganon yan eh. So, basta antayin ninyo pag dinampot si Bato, 11-11 yan. Dilipat si Lorin. Kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan, dyan sa grupo ng majority block ngayon, si Lorin, si Pia, si Alan Cayetano, 3 lang yan, walang issue. Hindi naman po pwede na si Pia ang lilipat, nandun yung kapatid niya, si Alan. Diba? Kung tutuusin dyan sa majority block ngayon, na 13 sila, si Lorin Ligarda, si Pia, si Alan Cayetano lang walang issue dyan, bukod sa 10,000 na ayuda. Kay Lorin wala naman siyang issue, anak niya may issue pero siya wala. Yung sa 24 billion. Ma'am Itchin Channel, hello po. Biruin nyo 13 sila, di ba? Sa 5 pa lang, Bongo, Bato, Joel, Chis Escudero, Jinggoy, Marcoleta, Aimee. Lahat yan may issue eh. Di ba? Kaya si Lorin, mapagtanto-tanto ni Lorin Ligarda, ba't ba naman ako sumali dito? Mga basura na nga to, mangangamoy ako, madadamay pa ako sa amoy, mahawaan ako. Ma'am RBP, hello po. Diba? Hindi man po pwedeng hilain ni Lorin si Pia Cayetano. Siyempre si Pia, kahit magkaguhug-guhug man ang mundo, sa kapatid pa rin yan, Yeah. Kaya sabi nga dito mga kababayan ni Erwin Tulfo, na ito yung post ni Erwin Tulfo mga kababayan. Basahin natin yung post ni Erwin Tulfo. Ito, sabi niya, mga kababayan, Senator Erwin Tulfo said that there are talks on a possible change in the Senate leadership given the narrow gap between the majority and minority blocks. Ongoing po iyan. Tuloy-tuloy po iyan. Dahil look at the number. 12 over 11. Parang matutusok ka eh. 12 lang sila, 11 kami. Isa lang po humakbang dyan, tapos ang boxing. Alam ko talaga may tatawid dyan. Si Lorin. Bakit, mga kababayan? Yan. Si Lorin Ligarda, tatawid yan. Bakit, mga kababayan? Ulitin ko sa inyo si Lorin Ligarda walang issue dyan sa Senado. Yung anak niya meron, pero siya wala. Kapag tumawid yan doon,
Babango ulit pangalan niyan. Sasabihin lang naman, nagkakamali lang po. 'Di ba? Nabigyan lang siya ng issue dahil sa tawag na balimbing siya. Kung babalik siya doon, mas matutuwa pa ang tao sa kanya. At least, 'di ba? Kita nyo naman nung nakaraan, 'di ba? Trinay nilang tangkain yung kudita. Term sharing daw, ang sabi ni Tito Sen. 'Di ba? Oo. Sir Dan Lucas, silo po. Ganun yun, mga kababayan. Kaya pag bumaliktad si Lorin, ubos. Pero ito in fairness, mga kababayan. Ito, kakapasok lang na balita. May isang senador daw na posibleng maharap sa kasong plunder sa ombudsman. Clue, hindi si Cheese, hindi si Jewel, hindi si Jinggoy. Sino kaya ang kinakabahan habang nagbabasa nito? Nako. Mga kababayan. Yari. Sino kaya ito? Mga kababayan. Patay ka diya. Basta, abangan ninyo mga kababayan, no? Si Lorin Ligarda yang babaliktad dyan. Pag bumaliktad si Lorin, goodbye, Alan. Pero in fairness, mga kababayan, mga DDS na bobo, Mga DDS na bobo, lagi niyong pagkatandaan. Pag si Sara Duterte na impeach, si Alan Cayetano ang papalit bilang Vice President. Pag si Sara na impeach, si Alan Cayetano ang papalit bilang Vice President. Bakit? Noon pa yan pinapangarap ni Alan bilang Vice President. Hindi nga lang siya nananalo. Kaya ngayon, pinapangarap ni Alan at ginusto niya maging Senate President sa mismong impeachment trial ni Sara sa Senado. Kasi pagka na-convict si Sara, si Alan ang papalit. Gustong-gusto ni Alan yan. Noon pa, 2016 yan 2016. Diba tumakbo yung vice ni Digong di nanalo? Diba? Ganon yan kasimple, mga kababayan. Ang problema lang, papayag ba yung ilang senador? Diba? So, patay ka diha. Eto, mga kababayan. Kitang-kita nyo naman. Eto pakinggan natin, mga kababayan. Pakinggan natin. Ito. May ads lang. Ngayong nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte, ang kahihinatnan nito maaaring manatili o ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Ang tanong ng publiko, kung mapatutunayang may paglabag Sino ang ang ikalawang papalit? Pangulo at tuluyan siyang matatanggal sa pwesto, sino ang hahalili sa kanya? Ayan na. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, maaaring mag-nominate ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula sa Senado o sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kung sino ang pipiliin ng Pangulo, pagbobotohan naman ito ng Senado at mababang kapulungan ng Kongreso. Kailangan niyang makuha ang mayorya ng magkahiwalay na boto ng Senado at ng Kamara para maupo sa pwesto. Nakasaad ito sa Article 7, Section 9 ng 1987 Constitution. Nakalagay po sa provision ng Article 7 of the Constitution dahil sa impeachment na pinag-usapan. In case of vacancy, sa posisyon na halimbawa po ay Vice President halimbawa, in case of vacancy, ang papalit po dyan ay pipili ang Pangulo ng isa sa mga miyembro ng Senado o mababang kapulungan. Dagdag ni Chairman Garcia, pwede rin namang magpatawag ng special election ang Senado para bumoto ang publiko.
Gayunman, bilyon-bilyong piso ang gagastusin dito para lang sa isang bakanteng posisyon. Depende po yun sa Senado ngayon kung magpapatawag sila sa amin ng special election. At kasi kapag pag nagpatawag ka, nationwide kahit isang posisyon, 19 billion yun ang gastos. 19 billion Ayon yun. sa COMELEC, nangyari na ito noon sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matapos ang EDSA People Power 2 Revolution kung saan napatalsik si dating Pangulong Joseph Estrada, si Arroyo ang umupo bilang Pangulo mula sa pagiging Vice Presidente. At dahil nabakante ang posisyon ng ikalawang Pangulo, ninominate ni Arroyo si Senator Jofisto Ginggona Jr. para umupo bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Nakakuha naman ito ng majority vote sa parehong kapulungan ng Kongreso, kaya siya naupong Vice Presidente. Siya ang natatanging Vice Presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na hindi dumaan sa national election. Nagsilbi siya sa loob ng higit 3 taon mula February 7, 2001 hanggang noong June 30, 2004. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming... Ngayon, mga kababayan, sinong inonomini ni PBBM? Kung pipili si PBBM, sabihin natin Bujidi. Yun ang pagbubutuhan ngayon ng Kongreso. Kung manalo si Bujidi, panis. Kung ang gusto naman ng Senado ay may inomini sila, gagastos nga lang ng 19 billion ang COMELEC. Saan kukuha ang Senado ng pundong ganon? Diba? So, ang mangyari dyan, kung si Alan ang inomini ng Senado, di nga nanalo ng 2015 ni, o 2016 ni. Tapos ngayon ulit. Sa bagay, mga kababayan, ano lang naman yan 3 days, no? 3 days lang naman yan. Di ba? So, actually, mga kababayan, tanong ko lang, pwede bang inomini ni PBBM si F. Elisa? Kasi ang pagkakaalam ko, mga kababayan, depende sa Pangulo yan kung sino ang kanyang pipiliin Di ba? Depende sa Pangulo yan kung sino ang pipiliin niya bilang Vice President. Kung pipiliin niya asawa niya, at sang-ayunan naman ito ng mga kongresista, or kung pipiliin ni PBBM si Junvic Rimulya, patay ka diya. Pagkakaalam ko, mga kababayan, may kapangyarihan si PBBM mamili Nanay Minda, hello po. Diba? Kasi si Gloria nga, pinili nga niya si, ano ba yon, si Ginggona Di ba? Pinili nga niya si Ginggona ganun yun. Mga kababayan, kung pinili ni PBBM si Ombudsman Boying Rimulya or si Junvic Rimulya, actually mga kababayan, sino ba yung Vice President ni dapat na katandem ni PBBM? Ang problema lang kasi dyan, mga kababayan, kung piliin ni PBBM ay yung sa kakamping. Talagang mas lalong manggagalaiti sila. Diba? Mas lalong manggagalaiti ang mga DDS kung ang pipiliin ni PBBM ay yung kakamping. Malay natin, piliin ni PBBM dyan bilang Vice President ay, diba? Kasi alam ko, mga kababayan, kahit sino pwedeng piliin ni PBBM basta may posisyon ngayon sa gobyerno. Paano kung piliin ni PBBM Vice President si Lenny? O di kaya si Risa Hontiveros, o di kaya si Laila de Lima. Kasi pagkakalam ko si Chupisco, Chupisco Ginggona ba yon? Hindi naman yun hindi naman yun senador at hindi naman yun wala naman yung mataas na posisyon at that time, si Ginggona.
Di ba? Eh bakit pinili ni Gloria? Patay kay Dia. Sinong papalit kay Sara? Oo. Pero duda ko mga kababayan, ang piliin dyan ni PBBM, sasabihin lang ni PBBM yan, bahala na ang Kongreso dyan kung sino ang kanilang inomini. Na? Bahala na ang Kongreso dyan. Eh, andyan naman si Bujidi. Si Bujidi na lang. Nasa kanila na yan kung sino ang bubutuhan nila. Hindi ako mangingialam dyan. Ganyan si PBBM at the time. Pero sa ngayon, syempre, gampanan niya. Kung sakaling ma-impeach si Sara, gagampanan niya. Hindi po pwede mga kababayan si Sandro at saka si F. Elisa. Bakit? Meron na kasi silang pinasang batas ngayon ang anti-dynasty bill, di ba? Mga kababayan. So, hindi po pwedeng mamili si PBBM nang nasa angkan niya. Di ba? Na kay PBBM na yan kung sino. Di ba? So, yun lang mga kababayan, no? Yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Ugong-ugo ngayon yung kudita. Nako, pag bumaliktad, Oo, Sir Husi Miluates. Oo. Kapag si PBBM ang pinili si Lenny, patay, manggagalaiti lagi DDS dyan. Kasi magkakaalam ko, kahit saan pwedeng piliin ni PBBM basta nakaupo ngayon sa gobyerno. Pero di natin alam mga kababayan, kahit mayor pwede, congressman, gobernur, o basta sang-ayunan ng Kongreso at iboto nila. Di ba? Naku, patay ka diya. Lalong manggagalaiti. Kaya nga ayaw nito mga DDS ma-impeach si Sara Kasi kapag na-impeach si Sara, mabubura sila lahat Di ba? So, di ko lang sure mga kababayan, baka ang kunin ni PBBM si Abalos. So, yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi, pero duda ko mga kababayan, si John Beck talaga piliin dyan. So, yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi.